what we will know about Him. God know all what happened. Self-righteousness ato imong sa tulingon without Christ. Tungod kay nahigugma ta sa atong Dios. Kana pasayloon ka kay Dios na. Last sa Friday atong gitun-an ang letter from heaven. Unsa to letter from heaven? The Bible, ang pulong sa Ginoo. Mao'y sulat gikan sa langit para kanatong tanan. Ang upat, the four purpose of the scripture, ang letter sa Ginoo para sa pagtudlo, pagbadlong, pagkoreksyon, pagtulid o pagmatuto sa pagkamatarong. Mauna ang value sa pulong sa Ginoo. The Bible, that's the value of God's word. Anyway, akong gi-assign ninyo nga mag-memorize biyata. Genesis, Exodus, Leviticus. Okay. Next Friday, bisag 20 lang kabuok. Genesis, Exodus, Leviticus. How many? Alright. Kung tanaw. So, nakasugo na mag-memorize. Pila lang ka buok, God? Anyway, ato nang memorize so that we will know, mahibaw ta asa dapit si Esther, asa dapit pangitaon si Job sa New Testament. How many books in the Bible? 66. Alright? 66 all in all. Now, this evening, karong gabi atong tunaan ang kinsa maning nagpadala sa sulat. Alright? Knowing the unknown God. Atong tunan karong gabi ang Diyos nga wala mailhi uwa masinati. Magampo ta. Ginoong Dios, nagampo kami nga ikaw magauban ka namo samtang kami magapamalandong magatuon sa imo mga pulong. Ginoo, ampo kami nga imong pasabton kami ug unsa ikaw unsa ang imong pagka-Dios alang kanamong tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Who was the unknown God the Apostle Paul preached about in Athens? Kinsa man ang wala iilhi nga Dios nga giwali sa ni Pablo dito sa Atenas. Alright. Nag-ingon din Okay. Ang Ginoo nga Okay. So, kinsa ni? Okay. You men of Athens, I perceive that you are very religious. You men of Athens, I perceive that you are very religious. Matud pa niya sa mga tao dito sa Athens nga nagsimba og mga Diyos-Diyos. So, ingon siya nga kamo mga religious, walay problema. Pero ang problema kung kinsa ng Diyos-Diyos ang inyong gisimba. Inyong gibutangan dito sa altar kining mga pulong nga to the unknown God, ang Diyos nga wala mailhi. Karon matud pa ni San Pablo, I would like to tell you kinsa maning unknown God. The God who made the world, ang Ginoo nga mao ang nagbuhat sa kalibutan o sa tanang butang nga anaa niini. Maingon nga Ginoo man siya sa langit o sa yuta. Wala magpuyo diha sa templo nga gibuhat sa kamot ni pagpangginhanganlan pa siya. Sanglit siya gayud mauman gani ang naghatag og kinabuhi o gininhawa o sa tanang butang ngadto sa tanang mga tao. So mao ning gisulti ni Pablo ngadto sa mga tao sa Athens nga kanang inyong gisimba nga unknown God mauna ang nagbuhat sa langit o sa yuta. Unsa man ang gipahayag sa kalangitan mahitungod sa Dios. Ato makita ang kalangitan, the sun, moon, and stars, tanan, unsa man ang gipahayag niini. Kaya itong basahon sa Binisaya, ang mga langit, alright, go. Ang mga langit, nagapahayag sa himaya sa Diyos. O ang hawan, nagapadayag sa buhat sa iyang mga kamot. So, tanan nga mga binuhat sa Ginoo, nagpadayag ni bahin sa Dios. Ang uban, mga atheist, di mo tuog Dios, ningon may Ginoo. Kana diha na plaster ra man na, niabot ra man na nga wa gibuhat
Sama ni atong usa ka tawo nga iyon siya wa may Ginoo, atheist. Di siya mutuo og Ginoo. Naman siya backyard, dito sa backyard niya pagkadak kining na dito ang kalabasa. Pumpkins, diya kalabasa. Then nagturok ng bunga, gamay kay iglawas, dako kay bunga. Diyon siya, you see, if there is God, I cannot understand how God made these things. A vine with a big fruit. You see? Unbalanced, he said. So while walking, then he came to a big tree, a mango tree, with plenty of fruits. You see? If there is God, big tree with small fruits, unbalanced God. A God who doesn't know how to make, he said. Dili ang Ginoo kanti gumubuhat. Paghangad niya ni hulog bitaw ang usa ka bunga sa mangga, igo gyud sa iyang mata. Pastilan perti sa kita kay taas baya. Sige siya pahid sa iyang mata, yun siya nga, Lord, Ginoo salamat kay dako nga kahoy gamay ra bunga. Kay kung parehas kalabasa, unsa na akong itsura. Matod pa niya. You see? Usay dili ta makasabot. We cannot understand God, but however, kagabi atong itunan ang sulat sa Ginoo para nato. Karon atong tunan nga ang langit nagapadayag sa himaya sa Dios. So, all around we can say it declares the glory of God. Who can personally know God? Kinsa man dihay ang makailagid sa Ginoo? Okay? Binisaya everybody, bulahan ang mga maputli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Kinsa lang ang makakita sa Dios? Pure heart, putli o kasing-kasing. Do you know how big is your heart? Naibaw ba mo sa kadako ang inyong kasing-kasing ba inyong komo be like this? Ana. Ang tuo mo na ang inyong heart. Mo na gamay kaayo ang atong heart, pero siya pinakadakong function sa atong lawas. Now, kung makakita ta sa atong heart, makapangutan na ta, how is my heart? Is my heart pure? Okay. Ang literal nga heart, kung dili pure, masakiton, mamatay. Sa spiritual nga heart, the same. We cannot see God. Kita makakita sa Ginoo kung ang atong kasing-kasing, it's unpure, dili putli. So, ang putli ang kasing-kasing meaning, walay sala. Walay sala nga atong gitipigan sa atong kinabuhi. Okay. Does God magpakita ang Dios sa iyang kaugalingon ngadto lamang ba sa mga magtutuo? Ang Ginoo magpakita lang ngadto sa iyang believers? Alright? Ang tubag, dili. Okay? Atong basahon sa Binisaya, kay gikan sa langit, gipadayag ang kapungot sa Dios. Batok sa tanang pagkadili Diyos nun o pagkadili matarong sa mga tao nga nagababag sa kamatuuran pinaagi sa ilang pagkadautan. Kay ang arang mahibaluan, mahitungod sa Dios, tataw ngadto kanila, kay kini gipakita man sa Dios ngadto kanila. So, to the righteous and to the unrighteous, ang Ginoo magpakita. Alright, ngadto sa mga unrighteous, ang gipadayag sa Ginoo ang iyang kapungot. Ang iyang kapungot. Karon dili pa nato, because today God is love. That's why He's calling people to serve Him. Kay moabot ang panahon nga naana ang hustisya. Ang sala, iya ng balusan. Kay ang bayad sa sala for the wages of sin is death. Why do unbelievers fail to know God? Gano man nga ang uban ng mga tao, alright, dili magtutuo, napakya sa pagsabot sa Dios. Dili sila maka-understand. Bahin sa Ginoo, bisag nagpadayag ng Ginoo, they cannot understand God. Alright, sa Binisaya, everybody, hain naman ang taong manggialamon. Wala ba sa Dios pakabinuanga ang kaalam nga iya sa kalibutan? Kay sanglit ang kalibutan pinaagi sa kaalam, liini wala man ila sa Dios diha sa iyang kaalam. Ngano man nga mga tao dili sila makahibalo about God,
naaslay kaalam, abogado, doktor, mga professionals. Dili sila mahibalo sa Dios kay ngano? Kay ang kahibalo nila kalibutanon. Wala sa langit ng mga butang. Dili sama sa atua nga halos kada Biyernes o Sabado sa atong pagsimba, buntag gabi sa atong pag-worship, atong gitunaan ang Ginoo. So, mauna, they refuse to learn and to know about God. Congratulations. Kay every Friday ni ata to learn more of God, the anong God. And the more we know God through His Word, makadugang pagtuon o pagtuo sa atong kasing-kasing. Unsa man di ay ang nakapahimulag kanato, nakapamulag kanato gikan sa atong Dios. Sa sinugdan, si Adan ug si Eva, personal. They can talk to each other, makaistorya sila. Pero nganong nabulag man ang tao gikan sa Dios. Alright, basahan sa binisa, everybody. Isaiah 59 verse 2. Apan ang inyong mga kasalanan, maoy nakapamulag kaninyo sa inyong Dios, o ang inyong mga sala nakapatago sa iyang naong gikan kaninyo, aron siya dili makadungog. Unsa kuno ang nakapamulag? Tanawa kuno akong diaw. Wa mo di pointer. Ande. Ala yun ipakita mo. Anyway, unsa kuno ang nakapamulag kanato gikan sa atong Dios? Kasalanan. Kasalanan. Unsa nakapabulag sa banang kasawa? Kasalanan, sala. Alright? Unsa may nakabulag nato sa panahon sa COVID? Unsa nakadistansya nato? Ang COVID. Alright? Alright, may gani si COVID wala na, pero gihapon ta kumpiyansa. Alright, si COVID mauni si sala. Alright, nakapamulag kanato gikan sa atong Dios. It's like this, mankind, ang sala, alright, sa tunga, nga ang resulta ni ini mao ang kamatayon. Ang Dios, nabulag kita sa Dios. Mao na, karon gina-outreach ta sa Ginoo, gitawag ta sa Ginoo, balik gadto niya, kay nangawala man ta, nahibulag man ta niya. Ang Ginoo ni rescue nato. Ang Ginoo miabot sa atong kinabuhi. And praise God, He is now in our heart. Dako ang universo, dako ang Ginoo, pero naa sa atong kasing-kasing nga gamay. Unsaon nato pagpasulod si Kristo? Unsaon man nato pagkabalo ang Dios? What do we need to have in order to know God? Unsa may atong gikinahanglan aron kuno mailhan nato ang Dios. Unsa may atong kinahanglan? Kinahanglan tag deposito sa bangko, kinahanglan tag mga titulo, kinahanglan ta og diploma para mailhan nato ang Ginoo. Tubag. Alright? Hebrehanon 11 versikulo 6. Ready go. O kon walay pagtuo, dili gayon mahimo ang pagpahimuot kaniya. Kinsa maning kaniya? Ang Dios. Kay bisan kinsa nga magaduol sa Dios, kinahanglan magaunsa? Magatuo sa iyang pagkaanaa, o ang siya magabalos ra sa mga nagapangita kaniya. Unsa atong kinahanglan para maibaw-an nato ang Dios, para mapahimuot nato ang Dios? Unsa kinahanglan? Pagtuo. Ang pangutana, naa ba kitay pagtuo sa Ginoo? O giunsa man nato na pagkabot ang pagtuo sa Ginoo? Kay matag usa natay level sa pagtuo. Ang imong pagtuo posible dako kaysa kuha. But somehow pagtuo gihapon na. Kay matud pa ni Jesus, kung naala mo'y pagtuo sama sa kadako sa liso sa munggos, sa mustasa, makapairog na kamuog bukid. So, unsaon man tuod nga mabat na nato ang pagtuo? Unsaon nato pag-angkon og pagtuo? Alright? Tubag sa binisaya, Roma 10:17, everybody? Busa ang pagtuo magaabot gikan sa madungog, og ang madungog magaabot pinaagi sa Pulong sa Dios. pinaagi sa paminaw sa pulong sa Dios. Unsa man atong gibuhat ron? Naminaw. We listen and listen
to the Word of God. Ang atong reception sa pulong sa Ginoo, mauna ang makapatukod sa atong pagtuo. Pareha naman pulong sa Dios, pero ang atong pagdawat sa pulong sa Dios, mauna ang makapatubo sa atong pagtuo sa Ginoo. Daghan nagabasa sa pulong sa Dios. Many are reading and reading, but somehow, ang ilang reception kulang. So, however, di kinahanglan nga magunsa, maminaw kita sa pulong sa Dios. Kaya that's the only way. Ngani, magpasalamat ni Sir Han, Busing Han, nga no? Grabe ang iyang dako nga passion. His passion for us to learn more of God. And balance sa ba ni atua na spiritual, na apoy physical. Aren't you happy? Di mo malipay? Alright? Kumplito ni. Physical o spiritual. Panahon ni Jesus Christ, spiritual una. Dayon, nabalaka siya, may pagkaon. Di ba? Nimdum mo sa 5,000 nga igi pagkaon. Atua, buskon sa tagaan tag higayon para ang atong mind sakto sa pag-receive sa pulong sa Ginoo. What are God's attributes? Kining anong God? Unsa man ang iyang mga kinaiya o characteristics? One is, He is self-existent. Walay sinugdanan nga Dios. Nagmutana si Moses sa gisugo siya sa Dios nga muadto sa Egypto. Kasama imong pangalan, Lord. What is your name? Unsay tubag ni Jesus sa Ginoo? O mitubag ang Dios kang Moises? Everybody, ako man ang mao ako. Sa'y pangalan niya? Tell Pero, sultiin si Pero, ako mao ako. Alright? Mao kini ang igaingon mo sa mga anak sa Israel. Ako man mao ang nagsugo nga nako nganha kanimo. So He is self-existing God. Una nga characteristic sa unknown God. Nga wa nato makita nga Dios. But however, ato na siyang gituuan kay from time to time nagbasa o nagtuon man ta sa pulong sa Dios. Ikaduha, He is what? He is omniscient, knowing everything. Ang Dios kuno nahibalo sa tanan. Bisan pagani ang mga buhok sa atong ulo, iyang nakwinta. Bisan pa ang atong mga kaspa, nahibalo ang Ginoo ni ana. Alright, nakwinta niya ang mga buhok sa atong mga ulo. See? Mauna kaalam ang Dios. Walay matago nato sa Ginoo kay siya maalam. Ang Dios labaw pa sa atong ang mga kasing-kasing og siya nahibalo sa tanan. Walay matago nato. Bisan sikrito, wala. Pwede ta makasikrito sa atong bana, pwede ta makasikrito sa atong asawa, mangginikanan, but nothing is hidden from the Lord. Great is our Lord and mighty in power. His understanding is infinite. His understanding is infinite. Dako ang atong Ginoo o sa human nga dili hitupngan. Alright? O ang sa gahom dili hitupngan. Ang iyang gahom dili hitupngan. O ang iyang salabutan walay kinudruban. So that is the God whom we are serving. Nga ang mga Athenians, ang mga tao nga nagsimba og mga Diyos, nag-ingon si San Pablo, kanang inyong gisimba nga Diyos, nga wa ninyo mabaw, imo ang akong giwali ninyo karon. Unsa pa ang karakteristik sa Ginoo? He is omnipresent, transcending in all space. Anaa siya sa tanang dapit, ibabaw sa tanang mga butang. Unsay gisulti sa Hebrewanon 4 versikulo 13, everybody atong masahon. O sa pananaw sa Dios, walay binuhat nga natago. Every one of us is an apple to God's eye. Mga bata ngadto tigulang naata, natanaw ta sa Ginoo, di ta makatago sa Dios. O ginunua ang tanang butang binuksan ug dayag sa mga mata niya kang kinsa magahatag raon niya itag husay. So, di ta makatago sa Ginoo.
kay ngano makita niya ang tanan. Ang maong amahan mingon sa iyang anak, "San, pagdalag sako, pagdalag sanggot, ahamanta pa siya Maisan. madto ta dito sa uma. Mag-unsa ta dito, mag-harvest ta. Wa man tay gitanong, kanay mga mais dito silingan daghang kayo. Wala man sa makatanong kay COVID. Hilangtan man sila, whole family. So, according to the father, okay, we will go, we will harvest. Ingon ang anak, daw nay tag-iya makasabanta. Ingon ang aman, okay, you stay by the roadside. Dito ka sa roadside, ka ako dito sa sulod, sa kamaisan. Niya, nagani tag-iya, when you see somebody or the owner, just do a whistle. Para muhunong ko pag-harvest. Matod pa niya. So, ang amahan dito na sa kamaisan, sige nag-harvest, butang sako. Ang anak, nagwardya dito, naabay tao, nga moabot, ug ang tag-iya ba? Wala may niabot nga tag-iya, pero ang bata, nakatambong tila sa Bible study dito ka Ilderhan, naibaw siya nga naay Ginoo nga di makita. So, naamang Ginoo, matod pa niya. Bisan wala tag-iya, pero there's God. So, niwisol ang bata. Pagwisol sa bata, ang aban, di tago dito. Kamang, tunok para ba? Daghang terms, lakamang siya. Dugay man kayo wala may kuan. So nisingit ang amahan. Nak, the owner is there? Wala man pa. No, the owner is not around. Pero why did you whistle? Ano nag-whistle man ka? Father, ito dito. The God, see? He is an omnipresent God. God is present anywhere. So dili kita makatago sa Ginoo. Ang karakteristik sa Ginoo, He is what? He is eternal, exceeding the limits of time. Walay kinutuban na higawa sa limitasyon sa panahon. Walay limit sa panahon ang Ginoo. Atong basahon Salmo 90 versikulo 2, everybody, sa wala pa patunghaa ang kabukiran kung ang yuta o ang kalibutan nga imong gihimo bisan gikan sa walay sinugdanan ngadto sa walay katapusan, ikaw mao ang Dios sa gihapon. Gikan kaniadto hangtod karon, you are the God, everlasting God. What are God's attributes? He is omnipresent, all-powerful. He is omnipotent, all-powerful, gamhanan sa tanan. Gamhanan kayong Diyos. Atong basahon sa Matthew 19 verse 26, sa tao, dili ini mahimo, apan sa Dios, ang tanan mahimo. Brethren, natay mga problems in life. Daw lisod kayo sulbahon. No solution. But entrust everything to God. Kay ang Ginoo nga atong gituhuan o ang Ginoo nga atong gialagaran unsa gani, He is a powerful God. Walay problema nga di niya masulbad. Walay lulan nga dili niya mapasan, according to the song. Walay lulan nga dili niya mapasan. Way kagulanan nga dili niya sabtun. Ang tanan, yes, Ginoo ang problema kay dili nato ibutang ang atong lulan sa Ginoo. Come unto me, mo iyang saad. Come unto me and I will give you rests. Kay my yoke is easy. Gaan ang akong palasunon. Ang usa ka tawo nagpasan og firewood. Tigulang na pasa siya firewood. Dayon mihunong ang pick-up. Ningon ang pick-up driver, sakay. Take right. So, lipay ang maong tigulang. Kaya pasakay ba siya? O sa kilometro, ang iyang, he has to hike 5 kilometers. O, kilometers. So, lipay siya. So, pagsakay niya, uban ang firewood, paglingkod niya dito sa kyanan, iya pag yung ipasaan gihapon ng firewood. So, paglingi sa driver, what happened? Iya mangyapong gipas anong firewood. So iyang ihon-ihunong ang mga sakyanan niya. Anong ipo manggipas anong firewood?
Atod pa niya para dili bugat. Ang sakyanan, akong pasanon. So the same. Actually, mo na siya ang tao. Nag-iuna ang Ginoo, come. I will give you rest. Bisan kung saan yung problema, ang problema kay pasanon lang gyapon nato. Imbis kay ang Ginoo na mo ay nagsaad nato nga iyang pasanon. So unsa mga attributes sa Ginoo? Una, walay sinugdanan nga Dios. Ikaduha, nahibalo siya sa tanan. Sunod, He is omnipresent. Anaa sa tanang dapit. So wherever we go, bisan asa ta padulong, always bear in mind, God is with you. Kaya mo man na yung saan, I will be with you always. So, wala kita problema. If God is with me, who can be against me? Kung ang Ginoo na anako, banako, kisa may makaharm nako, wala. So, mo ni siya, He is eternal. Walay kinutuban, nahigawas sa limitasyon sa panahon. O ang ikalimang na attribute, He is all powerful. Gamhanan ang Diyos. This is the good news, mga attributes sa Ginoo. Wa na gitay angay kabalakan, all we have to do is to give our lives to the Lord. Wherever there are problems, na mga problema, Lord, this is yours. Lord, ikaw na kay akong gituan, bisan wa ako makakita nimo, I do not see you, but I see you in your creation. I see you in your words. Who is the image of the invisible God? Kinsa ang larawan sa dili makita nga Dios? Si Jesus. Alright, si Kristo. Basahon nato Colossus 1:15. Si Kristo, everybody, si Kristo mao ang makita nga larawan sa dili makita nga Dios. Siya ang panganay, anak, o labaw siya sa tanang binuhat. Kinsa? Si Kristo. Mangutana ko ninyo, inyo ba nakita si Kristo? Face to face? Wala. But we see Him in His Word. Ato makita siya sa iyang mga pulong. Maayo pa sa New Testament time nga sa panahon na si Kristo ug ang mga tinunan, advantage kayo sila. Nga naman, kita nila si Kristo. Ang mga mirakulo, ilang nakita, nakakaon sila sa tinapay nga miracle. Unya katong miracle wine, ilang na-experiensyahan, pero unsay sulti sa Biblia. Nagiyon ang Biblia, bulahan sila, wala makakita, apa nagaunsa? Apa nagatuo. Blessed are those who did not see Him, but believe in Him. You see? How big is our faith? Bigger, if we compare, bigger than the people in Jesus' time. Because they saw all the miracle. Kita wa tay miracle na kita. We only believe on Jesus nga kay siya ang dili makita nga Dios. He is the image of the invisible God. Kana siya picture naman na siya. Alright. Basta lang naagi tayo makita. But in our hearts, we have now the picture of Jesus Christ. Why is God worthy of our worship? Ngano man nga ang Ginoo, alright, ngano nga takos man ang Dios sa atong pagsimba. Morning, evening, panahon sa Sabbath evening, Friday evening, whole of Saturday, ngano ato man siyang simbahon. Alright? Okay? Worthy are you, our Lord and God, the Holy One, to receive the glory, the honor, and the power. For you created what? All things. Because of your desire, they existed and we were created. Ngano man nga simbahon nato ang Ginoo kay kita mga binuhat. Sa atong pagsimba niya, atong i-recognize siya nga siya ang Creator. Since God is our Creator, tungod kay ang Dios mao man ang atong magbubuhat, unsaon man nato pagpakita o pagtahod ngadto kaniya. Okay, Binisaya, everybody? O mari kamo simbahon nato o yukuan ta siya. Unsaon nato pagpakita ang atong respetar ngadto sa Ginoo, pinaagi sa pagyukbo, pinaagi sa pagsimba. Kinsay simbahon?
dili ang tao, dili si pastor, dili si pope o kinsa mga pangulo. We only worship God. Dili ang mga pari. You see, ang mga tao gi-divert ang ilang hunahuna gikan sa Dios ngadto na sa tao. Alright, so ang tao nikuha what is due to God. Worship is due to God. But people are now claiming to be God and they wanted to be worship. Gusto sila simbahon. Nag-iingon si Salmista David, Salmo 95 verses 6 of 7. O mari kamo simbahon nato ug buan ta siya, managluhod kita sa atubangan ni Jehova nga atong magbubuhat kay siya mao ang atong Diyos o kita mao ang katawhan sa iyang sibsibanan o mga karnero sa iyang kamot niining adlawa oo magpatalingog lamang unta kamo sa iyang tingog. The only way nga mapakita nato nga ato siyang gituhuan gawas nga atong gisimba, we will obey. We will obey His word. Kung magsunod-sunod mo sa kuha ni Elder Han, wapo kayo kada adlaw na siya message. Alright, obedience ang gikinahanglan ngadto gikan sa mga tao. Aside from being our creator, He is also our Savior. What does He desire for us? Gawas pa nga siya ang magbubuhat nato, siya usab ang atong manluluwas. Unsa man ang iyang handom alang kanako o alang sa ibong kinabuhi. Naaday handom ang Ginoo nato sa matag usa. Atong basahon 1 Timothy 2:3 and 4. Kini maoy, everybody. Kini maoy maayo. Unsa ang maayo? Niya. Kini mao maayo og pagakahimutan sa pananaw sa Dios. Ania ang maayo og kahimutan sa atubangan sa Dios. Unsa man ni? Alright, nga atong manluluwas nga nagatinguha nga ang tanang mga tao magunsa? Mga luwas. Ang tinguha sa Dios, God's desire for people is for them to be saved. That's why niani siya sa kalibutan, for God so loved the world, para ang tao may kaluwasan. Nga nagatinguha nga ang tanang mga tao, mga luwas, unta, o managpakakabuot sa kaybalo sa kamatuuran. 1 Timothy 2:3 and 4. So, ang tinguha sa Dios alang kanato nga kita makabaton sa kaluwasan, unya mahibalo kita sa kinatibuk-an bisan dili nato mahibaw-an ang tanan sa pagka-Dios, because according to the Bible, canst thou by searching find out God? Dili. Unsa ray naa sa Biblia atong tun-an ug atong basahon ug di lang basahon, atong sundon unsay ginasulti kay the Lord has the desire. Unsay desire sa Ginoo lang natong tanan? Unsay iyang gusto nga para nato? Para mangaluwas ta. Para ang atong kahago, ang atong pag-antos dili mahimong kawang. God will grant us the salvation. Amen. Spiritual salvation. Forgiveness of our sins, and He has promised to come back. Nagsaad siya mubalik kasi malikan kadtong mga tao matinumanon. Kinsa ni matinumanon? Kita. Kinsa ni? Kita. Di nato yatuglain. We are the ones God wanted to be saved. Ang Ginoo magapalain ka nato o kini nga pagpamalandong daanong God. At least naa natay kabahin sa pagtuo unsa day ang Dios. God is so big, but He is so small in our hearts. Ang atong kasing-kasing mooy kapuy-an sa Ginoo o sa balaang espiritu. Ang Ginoo magapanayon ka. But we will know about Him. God know all what happened. Self-righteousness na tulimos na tulimon without Christ. Tungod kay nahigugmata sa atong Dios. Kana pasayloon ka kay Diyos na may